Welcome to my YouTube channel. I'm Frida de los Reyes. So, ngayon po is maglalakbay naman po tayo sa ilalim ng dagat para pag-usapan ang pinakamahalagang bahagi ng ating karagatan. Ito po ay ang marine plants. Gusto niyo bang malaman ano nga ba sila, mahalaga, at paano natin sila maaalagaan na maayos? So, simulan natin alamin. Guys, let's go! Ano nga ba ang marine plants? Ang marine plants ay ang mga halaman na matatagpuan sa tubig alat tulad ng karagatan at dagat. Ang mga ito ay mahalaga na nagbibigay sila ng oxygen, tirahan at pagkain para sa iba't ibang uri ng mga organismo sa dagat. Nag-aambag din sila sa balanse ng marine ecosystem at sa pagpapalakas ng biodiversity. Mahalaga din ito sa kalikasan at sa buhay ng mga tao dahil nagbibigay sila ng mga sustansya, proteksyon laban sa climate change at iba pang benepisyo sa ekosistema. Ito rin ang halimbawa ng marine plants, gaya ng seagrasses. Isa siyang halamang may ugat na nakatanim sa ilalim ng dagat. At pangalawa naman ay ang seaweeds, algae na tumutubo sa iba't ibang lalim ng tubig, mangroves, mga puno o palumpong na nasa tabing dagat, at phytoplankton na maliit na halaman sa tubig na nagpo-produce ng oxygen. Narito ang ilang fun facts tungkol sa marine plants. Ocean oxygen fact. Ang marine plants, lalo na ang phytoplankton, ay nagpo-produce ng mahigit 50% ng oxygen sa mundo. Mas mataas pa kaysa sa kagubatan sa saklupan. Kelp forest. The underwater jungle and kelp, isang uri ng seaweed, ay hindi lumalaki hanggang 2 feet 06 meters bawat araw, kaya ito sa pinakamabilis na lumalaki ng mundo. Seagrass meadows. The hidden nursery. Ang seagrass meadows ay tirahan ng nursery ng mga baby fish, seahorse at mga marine species, kaya tinatawag silang underwater gardens. Bakit nga ba mahalaga ang marine plants? Mahalaga ang marine plants dahil sa kanilang malaking ambag sa kalikasan, ekonomiya at buhay ng tao at hayop. Narito ang mga pangunahing dahilan. Una, nagbibigay ng oxygen. Ang marine plants tulad ng phytoplankton at seagrasses ay nagpo-produce ng mahigit 50% na oxygen sa mundo na mahalaga para sa lahat ng nabubuhay na organismo. Pangalawa naman ay tirahan at kanlungan ng marine life. Ang mga marine plants ay nagsisilbing tahanan ng iba't ibang hayop, dagat mula sa maliit na isda hanggang sa mga malalaking hayop tulad ng dugong. Ang seagrass meadows, mangroves at kelp forests ay mahalaga para sa pagpaparami ng marine species. Pangatlong, protection sa dalampasigan. Ang mangroves at seagrasses ay pumipigil sa erosyon ng lupa sa tabing dagat at pinabawasan ng epekto ng malalaking o bagyo. At isa rin ang pagkontrol ng carbon dioxide. Ang marine plants ay nag-a-absorb ng carbon dioxide mula sa atmosfera, kaya nakakatulong laban sa global warming at pagbabago ng klima. At hindi lang yon, nagbibigay rin ito ng pagkain at produkto. Maraming marine plants tulad ng seaweed ay ginagamit sa pagkain, sushi, salad, at ang ilan ay ginagamit sa paggawa ng gamot, cosmetics, at iba pang produkto tulad ng toothpaste at ice cream. Nagpapadalas din ito ng ekonomiya. Mahalaga ang marine plants sa industriya ng turismo, diving sa coral reefs at aquaculture na nagbibigay ng kabuhayan sa maraming tao at pagpapanatili ng biodiversity. Tinutulungan ng marine plants ang pagbalanse ng marine ecosystem na mahalaga para sa kaligtasan ng lahat ng uri ng buhay sa dagat, pati na rin sa paglinis ng tubig. Ang seagrass at mangroves ay tumutulong sa pagsala ng tubig, inaalis ang pollutants at napapabuti ang kalidad ng tubig. Narito naman ang nagiging problema ng marine plants. Ang marine plants ay maharap sa iba't ibang problema na nagdudulot ng negatibong epekto sa kanilang kalusugan at sa buong marine ecosystem. Narito ang pangunahing suliranin gaya ng pollution sa karagatan. Ang pagtatapon ng plastic, langis, kemikal at iba pang basura sa dagat ay nakakasira sa marine plants. Ang nutrient pollution mula sa agrikultura ay nagdudulot ng eutrophication na nagiging sanhi ng algae blooms na sumasakal sa marine plants.
gaya ng pagbabago ng klima, climate change. Ang pagtaas ng temperatura ng tubig ay nakakaapekto sa paglago ng marine plants tulad ng seagrasses at algae. Ang ocean acidification, pagdami ng carbon dioxide sa dagat, ay nagdudulot ng pagkasira ng marine plants at ng mga ekosistema tulad ng coral reefs. Pati na rin ang overfishing at destructive fishing practices. Ang sobrang pangingisda at paggamit ng dinamita o trawl nets ay sumisira sa mga lugar kung saan tumutubo ang marine plants. Upang mapanatiling malinis at protektado ang mga marine plants, narito ang mga hakbang na maaari nating gawin upang mabawasan ang mga pollution, gaya ng wastong pagtatapon ng basura. Siguraduhin hindi natatapon ang plastic, kemikal at iba pang basura sa ilog, kanal o dagat. Pangalawa, gamitin ang eco-friendly ng produkto at iwasan ang mga kemikal na pestisidyo at detergents maring umayo sa karagatan. Pangatlo, mga organisista ng coastal cleanup sumali o magtayo ng mga programa sa paglilinis at pagdadalampasigan ng ilog. So yun guys, dito na nagtatapos ang kwento about sa marine plants. Thank you po sa panonood and don't forget to like and subscribe my YouTube channel. Thanks po ulit. Ingat guys!